Pag-usapan natin itong si Auntie Claire Castro. Rumesback na kay Mayor Basti Duterte kasi alam naman natin last Saturday meron pong mga pagpupulong po sa mga parallel groups na gustong sumuporta sa mga Duterte, especially dito kay Vice President Sara Duterte na tatakbo sa 2028. So ang nangyari po, maiinit at mga maaanghang po yung mga binitawang salita ni Mayor Basti, which is na real talk po itong administrasyong Marcos. Alam naman po natin, it's Lunes na Lunes, si Auntie Claire Castro, alam natin yan, re-resback talaga yan. So itong video na papanoorin nyo ngayon ay nagre-reply itong si Castro kasi nagpapanik na siya dito sa mga binitawang salita ni Baste. Napahiya na kasi sila dahil kung ano-ano na namang banat ni Auntie Claire Castro patungkol dyan sa baha sa Davao, patungkol po dyan sa mga sa droga raw sa Davao, bakit may droga pa rin? Binabanatan niya yung Davao and Davao is more improved than itong Imperial Manila kung tutuusin, di ba? Hindi ko maintindihan ni Auntie Claire na ang kanyang mga argumento halatang halata na galit sa mga Duterte. Pinagtripan na naman niya ng mga komento ang Davao City. Kasi bitter ito sa hindi nila matalo-talo ang improvement ng Davao compare dito sa mga lugar ng mga bangag. Totoo naman So, itong video na ipapakita ko sa inyo, resback ito ni Auntie Claire at magko-comment tayo, magre-react tayo, sabay-sabay nating pagtawanan ang palpak na argumento ni Auntie Claire. Okay? So, simulan na natin kaagad itong banatan natin dito sa patungkol dito kay Auntie Claire Castro kasi medyo bitter at galit ito sa sa mga Duterte. Ibanatan din natin si Auntie Claire para matuwa tayong lahat. Kasi wala sa hulog Pero hindi naman tayo babanat ng fake news, hindi naman tayo babanat na walang argumento. Dapat babanat tayo yung tama lang na may argumento tayo. Okay? So tingnan natin kung may magandang sasabihin si Auntie Claire ay palakpakan natin, purihin natin. Pero kung medyo sablay, kukoreksyon na natin at babanatan natin. Okay? Ito po, panoorin natin. Auntie Claire, paso. Manggap na yung mga katanungan. Unang tanong mula kay Ivy Reyes, Bilyonaryo. Hi, Yusek. Good afternoon. Yusek, Senator Marcoleta said Senator or SP Alan Cayetano's presidency is the only takeover without Malacanang's blessing. Your comment po? Ang lahat po na nangyayari sa Senado ay kanila po yung pagdedesisyon. So, wala pong kinala. Are you sure na desisyon lang yan ng Senado? Yung mga minority? Talagang hindi ba tumawag si BBM kay Soto? Talaga ba? Nagtatanong lang tayo. Aman ang Pangulo sa kanilang mga pag-change. Ako hindi ako naniniwala dyan alam naman natin, kontrolado yan ni BBM yung mga ilang senador dyan Pinakain yan ng maleta. But Yusek, in September 2025, when SP Soto took over Senator Cheese Escudero, President Marcos said, "I am confident." This time around, is he still confident in the leadership of the Senate? Hindi ko pa po natanong ang Pangulo. Hindi ko pa natanong ang Pangulo. May follow-up na po. Akala mo naman, laging nagtatanong sa Pangulo. Yung ibang mga opinion mo dyan, sarili mo lang yan di ba? Sariling opinion mo lang yung iba yan. Yusek, on another question, BSP Governor Remolona is now among the world's highest paid central bankers. A SCOA report showed that his compensation increased to 52.76 million pesos last year, which is almost 50% increase since his first year in 2023. At sa number po na ito, 21.6 million pesos ay from bonuses. Ano po ang reaksyon ng palasyo dito? Sa ngayon po naman po kasi ay meron pong meron tayong salary standardization law. Pero ang BSP po ay allowed po under its charter to set its own salary structure. Meron din pong RA 7653 or the New Central Bank Act kung saan po nagkakaroon po sila ng mga policy setting body para po sa BSP na they can establish a structure based on job evaluation studies and wage survey. So, yan po ay ayon lang po sa kanilang charter. Yusek, how about Remolona's statement that a 63 peso depreciation is acceptable if it happens in a measured... Ito hintay-hintay lang kayo kasi medyo mix yung tanong ng mga reporters. Mamaya, mayroong mga tanong dyan patungkol sa mga Duterte na naman. way po. Ano po ang reaksyon ng Malacanang? Ang BSP po naman ay independent body at sila naman po ay nagtrabaho based and influenced by global factors. Forward natin. Brought back criminality and brought back corruption. Ito na. And lasted President Marcos. Nagmo-monitor ang BSP patungkol po dyan. Ito na. Sunod na tanong mula kay Tina Maralit, The Manila Times. Good afternoon, ma'am. Ma'am, Davao City Mayor Baste Duterte over the weekend. Ito na. Mayor Basti na. Isang Rage Coalition rally. Kaya itong mga reporter na to, alam kung anong itatanong para uminit si Auntie Claire.
blasted President Marcos anew. Ang sabi niya, walang achievements ang Pangulo and instead, Totoo naman eh. Ang sinabi ni Mayor Basti, wala naman talagang achievement yung Pangulo eh. quote-unquote, he brought back drugs, brought back criminality, and brought back corruption. Correct. Mayor Duterte also claimed that the President is seeking to extend his term. Your comment on this? Okay, sa ngayon po kasi, Tanungin, isagutin mo muna, totoo ba na may plano si BBM na i-extend ang kanyang termino? Sagutin mo yan, Claire. kung sino po yung madalas nagbabakasyon, sila pa po yung Babakasyon. naghahanap ng ginagawang trabaho ng Pangulo. Hindi natin sila masisisi kung sila'y bulag at bingi sa ginagawa ng Pangulo dahil siguro wala sila sa bansa. Pero yan po kasi ang paulit-ulit na sinasabi nila at ng kanilang mga kaalyado upang lukuhin ang taong bayan sa kanilang mga kasinungalingan. Wow, Duterte pa ang nangloko ng taong bayan, ha? Duterte pa ang nangloko. So, ano na lang yung budol ni BBM? Ang walang ginagawa ang ating Pangulo. Kitang-kita po natin. Hindi namin nakita. Ang nakikita namin, na-realize namin na budol kami. Ang mga trabaho, kung ano na po ang nagawang proyekto at mga naibibigay na ayuda ng ating Pangulo. Di ba? Yun naman talaga ang lagi niyong ibinibida. Ayuda, 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 ayuda. So patungkol po, sabi, dumami po, again, bumalik ang Ang criminality, ang drugs, and corruption. okay. Kaya nga po, masugid ang ating gobyerno na sa pagsawata ng mga illegal na droga. Kaya nga nagtataka po tayo, bakit po kaya napakadaming droga? Tingnan nyo ha, prepared si Auntie Claire. Tingnan nyo kung ano yung ipapakita niya. Parang alam na niya kung ano yung itatanong ng media. Tingnan nyo gaano siya ka-prepared ha. Parang guro na may visual aid na. Illegal drugs na nahuhuli sa Davao City. Ito po, katulad po nito. Noong May 14, 2026, meron pong nahuli na sabat na halagang 15.6 million siya. Handa siya, no? Handa siya. May power po. May parang pa-visual aid pa. Anong tawag dyan? Mag-post nga ako sa page ko. Parang handa si Auntie Claire sa mga tanong ng media eh. Mismo sa Davao City operation. Hindi po ba sakop niya ito? Kaya nga po, bakit sa Davao City ay may nahuhuli kung naging epektibo po yung sinasabi nilang war on drugs? Sa ngayon po, wala po tayong EJK pero marami pong nasasabat ang ating mga law enforcers para po masawata ang illegal na droga. At patungkol po sa hindi nasawata ang korupsyon, patuloy po ang administrasyon na ito para panagutin ang dapat na managot. Ang isa po na umami na korap at nagnakaw sa pondo ng bayan ay nasa dahig na po. Ma'am, isa pa pong sinabi ni Mayor Duterte ay may umiiral daw po na quote-unquote undeclared martial law and alleged that dissent and political opposition are increasingly being suppressed by the Marcos administration. Your comment? Unang-una po kayo po ang makakaramdam. Kayo ng mga taga-media kung meron po ba mga implied marcha na nagaganap. Ang pagbibigay ng kalayaan at hindi pagsawata at hindi pagkitil sa mga taga-media at iba nating mga kababayan ng kanilang karapatan, lalong-lalo na itong freedom of the press and freedom of expression. Hindi po ito sinasawata ng Pangulo. Mas naramdaman ito sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Marami ang mga taga-media na tumutol sa ginagawang pagkitil ng freedom of the press and freedom of expression sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Sure ka? Salamat po. Sunod na tanong mula kay Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. Kasi follow up na rin doon sa mga naging statement ni Congressman Pulong. Ano pong reaction natin doon sa sinabi ni Congressman na zero balance daw ang Davao City for the past 4 years? Kinakailangan daw tingnan ito amid allegations sa kanya at kung may question doon sa flood control and infrastructure project sa Davao City. Ang sabi niya, pamamuliti lang daw ito. Sa totoo, sabi po niya, di ba, umamin po siya na nagkaroon ng 51 billion pesos na inilaan para sa Davao City, para sa flood control projects. Pero ba't nga ba bumabaha pa rin sa Davao City? Pero kasinungalingan po ang sinasabing zero budget ang Davao City for the past 4 years. Ito po ang statement ng DBM. Representative Paulo Duterte's claim that Davao City has zero budget for the past 4 years is not Para yatang nahawa ka na kay BBM, Auntie Claire. supported by the national government's released data. According to records for fiscal year 2023 to 2026 as of May 17, Davao City received at least 7.856 billion pesos
and national government support for programs and projects. This includes national tax allotment. It will also include special shares, fire code fees, and regular operating requirements. 7.440 billion pesos came from identified NGA programs Para siyang hindi lawyer, no? and project, including farm-to-market roads, Yung tipong, yung kanyang English rin, no? Hindi masyadong fluent. health facilities, justice and civil defense facilities, PRC infrastructure, DPWH infrastructure programs, basic education facilities, the DSWD 11 Learning Institute, and the Davao Public Transport Modernization Project. Wow! An additional 146.21 million pesos Wow! came from LGSF project type support, including financial assistance to LGUs, the Barangay Development Program, and the Green Grass of Hope. Program. So, hindi po totoo na walang budget o zero budget ang Davao City. Ang Davao City po ay isa sa mga syudad Palakpakan at nyo naman. isa sa mga area na talaga pong inaalagaan ng ng administrasyon at ng Pangulong Marcos Jr. Ano naman alam naman natin ng Congress dyan Hindi nabibigyan ng budget ang Davao kasi hindi kami sunod-sunuran at hindi kami humahalik ng puwet. Wala kayong maleta. Alam ng taong bayan yan, Claire. Dami mong fake news, Claire.